Ang buhay ay parang isang balancing act, lalo na pagdating sa pera. Isang araw, on track ka, tapos bigla na lang may unexpected expenses na sisira sa lahat ng plano mo. Nakaka-stress at nakakapagod na, di ba? Yung parang nag-i-struggle ka sa paglalangoy sa gitna ng dagat at pinipilit mo na lang wag totally lumubog. Pero what if you can change that? Paano kung kaya mong mag-build ng habits na hindi lang magpo-protect sa finances mo, kundi magbibigay din sa'yo ng kumpiyansang harapin ang kahit anong hamon na dumating? Sa video na to, matutuklasan mo ang mga practical at powerful tips na tutulong sa'yo ma-handle ang pera mo ng tama nang hindi ka na maging broke pa. Hindi lang to mga ideas, ito yung mga actionable strategies na magbibigay daan sa'yo makawala sa financial stress and start building the life you deserve. So kung ready ka na to take control of your financial future, let's dive in. Kapag dumating na ang sweldo, nakaka-tempt agad gumastos para sa bills, groceries, o kahit pang treat sa sarili natin, di ba? Pero may isang strategy na pwedeng magpabago ng financial future mo. Yun ay ang saving first bago ka pa gumastos ng kahit piso. Isipin mo to, bawat piso na sinesave mo agad ay isang hakbang papalapit sa financial security. Sa pamamagitan ng pag-auto-transfer ng parte ng kita mo sa savings agad-agad pagdating ng sweldo, sinisigurado mong nakakapag-contribute ka para maabot ang financial goals mo before any other expenses come into play. Ang simpleng shift na to sa priorities mo turns saving from something you hope to do into something na automatic nang nangyayari consistently. Example, if you decide to save like 10% ng kita mo at kumikita ka ng 40,000 pesos kada buwan, 4,000 pesos agad ang napupunta sa savings nang hindi mo na kailangang isipin. Sa loob na isang taon, makakaipon ka ng 48,000 pesos just by making saving your first move. Hindi lang nito napapalago ang savings mo, tinutulungan ka pa nitong mamuhay ng naaayon sa kinikita mo. Kasi kung ano yung matitira sa'yo after saving, yun yung pagkakasyahin mo sa lahat ng expenses. Hindi yung itatry mong isave kung ano yung matitira sa'yo after spending. Nakadalasan, wala na. For sure, sasabihin ng iba dyan, naku, mas mataas pa yung mga bayarin ko ngayon kaysa sa sahod ko, kalokohan yung advice mo. Well, kaya ka naman napunta sa spot na yan in the first place is because mali ang naging priorities mo pagdating sa pera. It's time to flip the script. Mag-umpisa ka sa kung magkano lang yung kaya mong isave and work your way up from there. Kasi by saving first, ikaw ang kumokontrol ng financial future mo. Sinisigurado mong you are moving closer to your goals. Convenient naman talagang kumain sa labas o magpa-deliver na lang sa Grab or Foodpanda. Pero isa to sa pinakamabilis na ways para maubos ang pera mo. Yes, may mga mura-mura namang restaurant dyan, pero yung gastos mo can quickly add up lalo na kapag naging regular habit mo na to. Kapag pinili mong magluto na lang sa bahay ng mas madalas, hindi ka lang makakasave ng pera. You're also making healthier choice kasi ikaw yung may control sa kung anong mga ingredients ang gagamitin mo. Bigyan kita ng simpleng example. Imagine, habit mong kumain sa labas tuwing lunch from work. Ang typical na fast food meal might cost you around 150 pesos. Sa isang linggo, 750 pesos na yon or 3,000 pesos a month. Para lang sa lunch mo ha. Pero kung lulutuin mo na lang yung pagkain mo sa bahay, pwede kang mag-prepare ng adobo, sinigang o pansit para sa buong pamilya mo na for less than 500 pesos. At may matitira pang pwede mo maging lunch for the next day. Hindi ka lang makakatipid pag nagluto ka sa bahay. Pwede ka pa makapili ng mas fresh at mas healthy na ingredients. Makakabawas pa to sa pagkonsumo ng processed foods. Plus, you can tailor meals ayon sa panlasa mo at nutritional needs. Something na hindi mo naman laging pwedeng magawa kapag kumakain ka sa labas. Over time, yung mga savings na to adds up significantly. Kapag nag-shift ka mula sa madalas na pagkain sa labas to cooking at home, you could potentially save say 2,000 to 3,000 o higit pa buwan-buwan. That is around 24,000 to 36,000 pesos or more per year na perang pwedeng mapunta sa savings mo, investments, or even sa much-deserved family vacation nyo.
Cooking at home is more than just a way to save money. Investment din to sa health at sa financial well-being mo. It's a simple habit with powerful benefits. May enjoy mo na yung masasarap na homemade meals, magiging healthy pa hindi lang yung katawan mo, pati na din yung bulsa mo. Kapag meron kang naiisip na major purchase tulad ng bagong gadget, furniture o kahit kotse, madaling madala sa excitement na makuha agad yung bagay na yon. Pero taking a step back and delaying that purchase can be one of the smartest financial moves you can make. And here's why. Kapag binigyan mo yung sarili mo ng time to think, matutulungan ka ditong maiwasan ng impulse buying at masisigurado mong you're making a decision that truly fits your needs and budget. Yung pag-aantay ng ilang araw o ilang linggo ay pwedeng magpakita sa iyo kung talagang kailangan mo o gusto mo ba talaga yung bagay na yon o it's just a desire na lilipas din. Gutom nga lumilipas desire pa kaya? Halimbawa, kung iniisip mong bumili ng bagong smart TV, maghintay ka muna ng isang buwan. During that time, research alternatives, compare prices, and tignan mo kung makakahanap ka ng better deal. Kadalasan, marirealize mo na yung urge fades or you will discover a more cost-effective option. Yung pagde-delay makakatulong din sa iyong mag-save para sa gusto mong bilhin, reducing or eliminating the need na gumamit ka pa ng credit card o loans. Yung diskarte na to not only protects your savings but also gives you more financial flexibility in the long run. Sa madaling salita, kapag dinelay mo yung mga major purchases mo, binibigyan mo yung sarili mo ng time to make informed and smart decision na pasok sa financial goals mo. It's a simple strategy na makakatulong sa iyo makaiwas sa buyer's remorse o ika nga, pagsisisi sa huli. At higit sa lahat, hindi malalagay sa alanganin ang finances mo. Ang bad debt o consumer debt can feel like financial prison na magpipigil sa iyo maabot ang financial goals mo at magdadala ng constant stress. Sinabi yan sa Bible the borrower is the slave of the lender. Kaya the sooner you eliminate your bad debts, the better you will be. Yung mga high interest debts like credit cards o yung ilang mga loans sa mga loan shark apps should be your priority kasi mabilis tong lumalaki and cost you the most. Here's how to tackle it effectively. Mag-umpisa ka sa paglista ng mga utang mo, giving focus dun sa mga may pinakamatataas na interes. Then, magbayad ka ng extra sa mga to habang patuloy mong binabayaran yung at least minimum payments sa iba. Even small additional payments can make a big difference over time. Bababawasan kasi nito yung interest na dapat mong bayaran at mapapabilis pa ang pagiging debt-free mo. Paano mo ito magagawa? Bawasan mo yung gastos mo sa mga non-essential na bagay at gamitin mo yung masasave mong pera doon to make extra payments sa utang mo. Note this is extra on top of your monthly repayment amount. Example, if you skip buying Starbucks coffee 3 times a week, mga 600 yon per week, that can be 2,400 a month na pwede mo magamit as extra payment sa utang mo. O kaya, kapag bigla kang nagka-extrang pera dahil sa commission o bonus o tax refund, ibayad mo agad yun sa utang. Huwag kang manghinayang dahil mas makakatipid ka sa interes kung tutuusin. Kapag mas mabilis mo nabayaran ng utang mo, mas marami kang perang mapi-free up na pwede mong magamit sa savings, investments, o iba pang financial goals mo. Ang pagiging debt-free ay hindi lang mapapabuti yung financial situation mo, kundi magbibigay din sa iyo ng peace of mind at freedom na gamitin yung pera mo the way you want it. Huwag mong hayaang kontrolin ka ng utang. Take charge. Pay it off quickly so you can focus more sa pagtupad ng mga pangarap mo. Ang shopping smart is all about getting the most value for your money nang hindi nahuhulog sa trap ng overspending. Ang susi dito ay planning at discipline. Start by making a list ng mga kailangan mo bago ka pa mamili and stick to that list. Makakatulong to para makaiwas ka sa mga impulse buying na pwedeng makasira sa budget mo. Maghanap ka ng mga good deals at discount pero maging maingat ka pa din. Hindi porke sale ang isang bagay ay kailangan mo na. Compare prices para makasiguro ka na best deal ang makukuha mo.
Ang pagbili din in bulk ng mga items na regular mo ginagamit can also save you money, only if magagamit mo lahat yon bago mag-expire. Another smart shopping strategy is timing your purchases. Maraming mga products like electronics o mga damit ang nagsisale during certain times of the year katulad ng Christmas o end of year sale. Kaya yung pag-iintay sa mga big sale na to can lead to significant savings. Lastly, consider quality over quantity. Minsan, mas okay yung gumastos ka ng kahit konti sa mga matitibay at high quality items na magtatagal kaysa bumili ka ng mura nga pero mabilis namang masisira. By shopping smart, na ma-maximize mo yung value ng bawat pisong ginagastos mo, helping you save more money and avoid unnecessary financial strain. Ang peer pressure pwedeng magtulak sa iyong gumastos sa mga bagay na hindi mo naman kailangan just to fit in with others. Whether pagsama sa mga biglaan at magagastos na mga lakad o pagbili ng mga latest gadgets, these decisions can derail your financial goals. Para maiwasan mo to, mahalagang manatili kang focus sa mga financial priorities mo. Lagi mong tandaan na yung mga tropa mo may not have the same goals o financial situation as you. Kaya okay lang na mag-no ka sa mga outings o pagkakagastusan na hindi naman naaayon sa budget mo. Ang mga totoong kaibigan will understand and respect your decisions. Isang magandang strategy is to suggest a more budget-friendly alternatives. Kaysa kumain o gumimik kayo sa labas, suggest a potluck at home. O kung nagpaplano naman yung mga barkada mo ng medyo expensive na vacation, consider organizing a more affordable adventure that everyone can enjoy. By saying no to peer pressure, hindi mo lang napoprotektahan ang wallet mo. Nagiging totoo at committed ka pa sa mga values at long-term financial goals mo. Ang pag-invest sa health mo is one of the best financial decisions you can make. While yung mga luxury items can bring you temporary satisfaction, yung health mo naman is a long-term financial asset that pays dividends throughout your life. Yung paglalaan ng budget mo para sa gym workouts, masusustansyang pagkain, regular check-ups o mga stress relief activities may not seem as exciting as pagbili ng latest iPhone o mamahaling sapatos, but these choices are far more valuable in the long run. Kapag healthy ka at family mo, makakatipid kayo sa medical expenses. Ang mahal magkasakit ngayon, 'di ba? Lalo na kung wala kang health card. Sa kapag healthy ka, mas may ability kang kumayod for additional income at na-enhance pa nito yung quality of life mo. Example, instead na bumili ka ng mamahaling relo o designer bag, gamitin mo na lang yung pera na yon to buy fresh, organic groceries o mag-join ka sa isang fitness class. These investments keep you healthy, energized, and focused. Always remember na yung luxury items, most of them depreciates in value. Pero yung health mo, if well maintained, will continue to provide benefits ng mahabang panahon. Karamihan ng tao hindi nare-realize ang kahalagahan ng health nila until it's too late. Kaya habang maaga, learn to value your health more than any luxury items. Kasi useless din naman yon kung hindi ka naman healthy. Ang knowledge is a powerful tool para ma-manage mo ang finances mo ng tama. Kapag palagi kang informed tungkol sa mga personal finance trends, investment opportunities at mga economic changes, mas makakagawa ka ng smarter financial decisions. Make it a habit to regularly read financial articles o news, makinig ka sa mga podcast, or i-follow mo yung mga credible financial experts. Hindi ko naman sinasabing maging financial experts ka din overnight. Yung maintindihan mo lang yung mga basics, sapat na eh. Katulad ng kung paano nakaka-apekto sa finances mo yung mga may matataas na interest na loans, o kung ano ba yung nangyayari sa stock market natin. Yung information na to will help you make more informed choices. Halimbawa, staying financially informed will help you para makita agad yung mga scams or bad financial advice from a mile away. Alam mo na kasi na if it's too good to be true, kadalasan, it's not true.
Kaya hindi ka basta-basta mahuhulog sa mga trap, lalo na kapag may mga nagpa-promise sa'yo ng high return in a very short time. Kaya the more you learn, the better you can handle, lalo na yung mga tricky parts of managing your finances. Ang emergency fund ay ang iyong financial safety net na magpoprotekta sa iyo sa mga unexpected expenses na pwedeng sumira sa budget mo. Emergency medical expenses man yan, car repair, sira sa bahay, o bigla ang pagkawala ng trabaho. Kapag meron kang natatabing pera, hindi mo nakakailanganing mangutang kapag may krisis na dumating. Mag-umpisa ka by setting a goal to save at least 6 months worth of your living expenses. O mas maganda kung 6 months na katumbas ng monthly income mo. This might seem a lot, pero pwede mo namang ipunin ng paunti-unti. Katulad ng magtabi ka kagad ng portion ng sahod mo buwan-buwan, kahit 10% o 5% ng income mo. If ma-automate mo yung process na to, mas maganda para hindi mo na to makakalimutan. Iba to sa savings mo ha. This fund is strictly for emergencies. Kahit pa few thousand pesos lang yung matabi mo, malaki pa din maitutulong nun in case of emergencies. Pero if makaipon ka ng 6 months worth of your salary, mas safe para sa'yo at sa family mo. Ilagay mo to sa isang account na madali mo ma-access. Ideally, yung savings account na nag-earn ng interest para may reason kang hindi galawin yun unless may emergency. Ang emergency fund will give you peace of mind and financial stability. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon ka ng ability harapin ang mga hamon ng buhay nang hindi nasisira ang financial plans mo. Bago tayo pumunta sa number 1 tip ko sa'yo, kung may napupulot kang aral sa video na to, pakipitik mo naman yung like button para mas ma-share pa to ni YouTube sa mas maraming tao. Maraming salamat sa suporta. Madalas tawaging 8th wonder of the world or the magic of investing ang compound interest. Here's how it works. Kapag nag-earn ng interest ang investment mo, yung interest na yon ay nag-uumpisa ng kumita din ng interest. Habang tumatagal, gumagawa to ng tinatawag na snowball effect, na kung saan yung pera mo ay pabilis na lumalaki nang wala kang ginagawa. Let's break this down with a simple example. Imagine, nag-invest ka sa stock market ng 10,000 pesos at ang annual return ay say 6% na lang. After 1 year, yung pera mo earned 600 pesos in interest. Kapag hinayaan mo lang yung interest earning na yon sa account mo, next year, you will earn another interest hindi lang sa original 10,000 pesos mo, but also sa kinita mong 600 pesos noong nakaraang taon. This cycle continues every year. Kaya naman pabilis na ng pabilis yung paglaki ng pera mo. Ang totoong magic ay mangyayari over time. Kaya the earlier you start investing, mas may time si compound interest to do its magic. Halimbawa, nag-umpisa ka mag-invest ng 5,000 pesos per year at the age of 25 and earn 6% return pa rin annually. By the time na 65 ka na, magkakaroon ka na ng humigit kumulang 1 million pesos. Pero kapag nag-intay ka hanggang 35 years old bago ka mag-start, halos kalahati lang nun yung kikitain ng pera mo. So, ang key takeaway dito is time is your greatest ally pagdating sa pag-i-invest. The sooner you start, the more your money can grow. Kaya mag-start ka na. Take advantage of compound interest. Kahit maliit man yung ma-invest mo buwan-buwan, lalaki at lalaki pa din to. Sa katunayan, 1,000 pesos lang pwede ka na makapag-invest sa stock market and big-time companies pa yung pwede mong mapag-investan. Pag-usapan naman natin in detail yan sa video na to. Maraming salamat sa panonood. Peace out!